Madaling pa ay nagising na si Minggoy upang mag-igib ng tubig na gagamitin ng asawa at anak sa paligo at gamit sa kusina. Kailangang maaga pa lang ay nasa sakahan na siya upang hindi mainit sa pag-aararo. Hindi pa siya makakaasa sa panganay na 8 taon. Kahit sa pag-iigib ay naaawa siyang pagbuhatin ito. Kailangan niyang magtudo sikap dahil 4 na ang anak niya. May 1 taong gulang pa siya. Paalis na siya papunta sa sakahan nang marinig ang pasaring ng kapitbahay na si Mang Esteban. Nagpaparinig na naman ito sa kanya dahil sa hindi kapanipaniwalang nakaraan nila na maging si Minggoy naman ay hindi inaasahan na ganoon ang mangyari sa kanila. Sige na anak ha, pakabait ka sa paaralan niyo. Gaya ng sinabi ko sa iyo lagi, talagang wag na wag mong ahasin ang kaibigan mo. Kapag pinakain ka nito sa palad, wag mo naman kagatin pati siko. Litanya ng matanda. Napailing na lamang si Minggoy. Alam niyang sa kanya lang naman naka-address ang pasaring na iyon. Hindi na talaga matapos-tapos ang galit ng kaibigan sa kanya. Naiintindihan din naman niya kung pwede nga lang na araw-araw niyang sisihin ang asawa sa ginawa nito. Pero kahit saktan pa niya ang asawa, ay hindi na magbabago na asawa niya ito sa harap ni Bathala at ng sangkatauhan. May kasalanan talaga siya at aminado siya sa sitwasyon. Masyado siyang naging kampante at hindi inasahan ang isang bagay. Kaya ang kanyang hangad na pagtulong na siyang sumira ng kanilang samahan. Hindi na yata siya makalimot pa sa pangyayaring ito. Muli niyang binalikan ang naging umpisa ng lahat ng kanilang alitan. Magkasintahan sina Dolores at Esteban noong kanilang kapanahunan, habang sila naman ni Minggoy at Esteban ay mula pa kabataan ay sobrang matalik ng magkaibigan. Hindi lingid sa dalawa kung ano ang ligasya ng kanilang pamilya. Si Minggoy ay anak o angkan ng mga gabuna na aswang, habang si Esteban ay isang anak ng kinakatakutan na mambabarang sa lugar. Nakilala ni Esteban si Dolores dahil sa isang okasyon sa baryo ng Dalaga kung saan ay isa itong Reyna Elena ng Flores de Mayo. Nagkataon noon na nagbabakasyon si Esteban sa nasabing lugar. Nabighani si Esteban sa taglay na kagandahan ng Dalaga, kaya hindi na nito pinatagal at niligawan na ang Dalaga. Nang maging magkasintahan na ang dalawa, ay madalas nang nagpupunta sa Esteban sa baryo ng nobya. Wala itong pakialam kung minsan ay ginagabi na siyang masyado sa pag-uwi. Hanggang sa maging si Minggoy na matalik niyang kaibigan, ay iniimbitahan niyang sumama sa bahay ng nobya. Advantage pa yata at iwas pagod at iwas hasol sa oras. Paano kasi ay sinasakay na lamang siya nito sa likod at nililipad sa ere upang mapaaga at mapabilis ang dating sa bahay ng nobya. Naipagkilala ni Esteban ang nobya sa matalik na kaibigan at simula noon ay naging magkalapit na silang tatlo. Walang tampuhan ang magkarelasyon na hindi pinapagitnaan ng kaibigang si Minggoy. Paano kasi? Pareho ang mga itong matataas ang pride. Hindi rin alam ni Minggoy kung paano nagtagal ang relasyon ng mga ito sa away at bate. Iba malamang talaga ang hiwaga ng pag-ibig. Kapag may away ang dalawa ay si Minggoy ang laging nagsisilbing tagapag-abot ng mensahe upang magkaayos kaagad ang dalawa. Hinding-hindi niya kailanman siniraan ang kaibigan. Lagi pa niya itong pinagtatakpan.
hanggang sa umabot sa punto na lihim nang lumipat ang pagtingin at pag-ibig ni Dolores sa kaibigan ng nobyong si Minggoy. Kawawang magkaibigan, mukhang malalamatan dahil sa paiba-ibang feelings ng dalaga. Wala naman sanang plano si Minggoy na ahasin ang nobya ng kaibigan dahil may babae rin siyang natitipuhan noon, si Esmeralda. At alam iyon ni Esteban. Ngunit napaglaruan yata sila ng tadhana o sadyang si Dolores ang dapat sisihin sa lahat ng kaganapan. Mga 5:00 noon ng hapon. Alam ng babae na papasok na ng bahay ang mga magulang niya dahil dinig mula sa bakuran ang mga boses na mga itong nag-uusap. At nagkataon na si Esteban ay nasa likod bahay. Kakapaalam lang dahil iihi ito. Kaagad na niyakap ni Dolores si Minggoy at hinalikan. At saktong papasok ang mga magulang nito. Anong kababuyan ito? Walang hiya kang lalaki ka. Binababoy mo ang anak ko sa mismong pamamahay ko. Galit na tanong ng ama ni Dolores. At binunot pa ang napakatalim na patalim sa kaluban nito na nakasukbit sa gilid ng balakang. Nataranta rin ang dalaga dahil hindi niya inasahan na magiging ganoon ang reaksyon ng kanyang ama. Agad niya itong nilapitan at hiniling na ibalik ang itak sa kaluban nito. Sandali papa, huwag niyong saktan si Minggoy. Mahal ko siya. Patayin niyo na lang po ako kung papatayin niyo rin ang lalaking mahal ko papa. Umiiyak na wika ni Dolores na yakap-yakap ang lalaki at ginawang harang ang sarili sa galit na ama. Si Minggoy na kanina pa nagulat ay hindi pa rin makaahon sa pagiging shock. Sa 1,000,000 pag-iisip niya ay hindi minsan man sumagi sa isipan niya na matatrap siya sa ganoong sitwasyon. Nagmamagandang loob lang naman siya sa kaibigang si Esteban dahil napakalayo ng nilalakad nito pauwi tuwing gabi. Ayos lang na maglakad sila sa araw. Sa gabi lang dahil bukod sa kadaliman ng daan ay may mga katulad niyang nilalang sa dilim na hindi minsan inaasahan namang aabuso. Subalit iba yata ang kahinatnan ng pagtulong niya rito. Anong nangyari? Anong ibig sabihin nito? Napamulagat ang matang tanong na Esteban nang makitang yakap ni Dolores si Minggoy. Rinig rin niya mula sa labas ang sigaw ng nobya na mahal nito ang kanyang best friend. Mas lalong gumulo ang utak ni Minggoy nang makita ang reaksyon ng kaibigan. Subalit mabilis siyang tumayo upang humingi ng saklolo sa kaibigan. Esteban, tulungan mo naman ako. Hindi ko alam ito. Wala akong alam. Ayaw ko na. Naguluhan at hindi alam ni Minggoy ang kanyang maging reaksyon. Huwag mo kong ipagkaila, Minggoy. Kita nila papa ang lahat. Huwag mong saktan ang damdamin ko. Umiiyak na wika ni Dolores. Traidor ka, Minggoy. Traidor kayo. Niloko niyo ako. Bulyaw ni Esteban sabay talikod. Wala nang nagawa pa si Minggoy. Tinalikuran na siya ni Esteban. Napipikot na siya ni Dolores. Wala man lang kahirap-hirap na napaikot ng dalaga ang lahat maging ang mga magulang nito. Dalhin mo ang mga magulang mo dahil kailangan niyong maikasal ni Dolores sa lalong madaling panahon. Utos ng ama ni Dolores. Nayari na si Minggoy. Kahit pa naman aswang silang pamilya ay mahilig ring sumunod ang kanyang mga magulang sa tradisyon ng mga ninuno. Kapag nakitang magkayakap at magkahalikan ay kailangan nang maikasal kaagad para iwas kahihiyan. Talagang sinamahan pa siya ng ama ni Dolores pauwi. Sukbit ang itak sa bewang. Sinisiguro nitong walang kawala ang binata
sa kanyang dalaga. Gusto rin sana niyang pairalin ang pagiging aswang at bibiktimahin na lang ito. Ngunit siya pa rin naman ang pagdududahan at malalagot pa siya sa kanyang pamilya. Nagulat ang mga magulang ni Minggoy nang sabihin ng panauhin ang pakay nito. Akala ko ba sinasamahan mo lang ang kaibigan mong si Esteban? Bakit ikaw ang ikakasal? Minggoy, tapatin mo nga ako. Inahas mo yung kaibigan mo, ano? Sunod-sunod na mga katanungan ng kanyang ina na gustong bigyan ng paliwanag ng binatang aswang. Subalit ano naman ang mababala niya, gayong tuloy pa rin naman ang pamimikot ng babae. Alam rin naman niyang kahit magpaliwanag pa siya sa mga ito, ay pupersahin rin siya ng mga ito na maikasal sa babae. Pagkatapos ng kasal ay tumira pa sila sa bahay ng mga magulang ni Dolores. Nahihiya kasi si Minggoy na mag-cross ang landas nilang magkaibigan. Hanggang sa dinalaw siya isang beses ng kanyang ama at ina. Binalita nito na pinapatawag sila ng panganay na anak at gusto ng mga ito na doon na tumira sa puder ng panganay. Napatango na lamang si Minggoy. Sinabihan siya ng mga ito na sila na lang ni Dolores ang titira sa kanilang bahay. Dahil sayang din at may kalakihan rin iyon at matibay ang pagkakagawa. Mabuti pa nga siguro, Nay, Tay. Malaki-laki rin ang sakahan natin doon. Kaya yun na lang ang pagkakaabalahan ko. Wika nito. Mukhang naging masipag ka na ngayon, anak, ha? Puna ng ama nito. Siyempre, Tay. Malapit nang lalabas ang magiging anak ko. Sagot dito ni Minggoy. Nako, ama ka na nga, anak. Maiba ako, anak. Alam mo bang ikakasal na sa susunod na linggo si Esteban, ang kaibigan mo? Natuwa si Minggoy nang marinig yon. Ibig sabihin ay nakamove on na ang kanyang best friend. Kasi siya, simula nang malaman niyang buntis ang asawang si Dolores, ay unti-unti na niyang niyayakap ang kanyang buhay. Wala rin naman siyang ipagsisi dahil bukod sa mahal siya ng asawa ay sobrang maalaga din ito sa kanya. Mabuti naman po. Kanino daw po ba ikakasal? Tanong niya rito. Kay Esmeralda, anak. Yung niligawan mo dati. Nang sabihin iyon ng kanyang ama ay biglang tumigil saglit ang ikot ng kanyang mundo. Bigla niyang naalala ang babaeng pangarap sana niyang makasama habang buhay. Tila kumirot ang kanyang puso nang marinig iyon. Naitanong niya sa kanyang sarili na ganoon din kaya yata ang naramdaman ng kanyang best friend nang sabihing magpapakasal silang dalawa ni Dolores. Marahil ay oo at wala na siyang magagawa pa. Sinadya siguro na pakasalan iyon ni Esteban upang makaganti sa kanya. Matapos makapanganak ni Dolores, ay sa bahay na nga nila ni Minggoy tumira ito. Ilang buwan na rin iyong walang tao. Nakita niyang may nagbago sa lugar. May bagong tayo kasi na bahay sa tapat. Walang ideya noong una si Minggoy kung sino ang may-ari ng bahay. Hanggang sa makita niya si Esmeralda na lumabas dito. May maliit na umbok ang tiyan nito. Alam niyang nagdadalang tao ito at alam niya ring si Esteban ang maging ama nito dahil ito ang napangasawa ng dalagang mahal na mahal niya sana noon. Isang gabing biglang sinakita ng tiyan ang asawa ni Esteban. Walang ibang pinagdudahan si Esteban kundi ang kapitbahay na si Minggoy. Ang dating best friend na ngayon ay naging mortal na kalaban. Kaagad nitong sinugod ang harap ng bahay.
Lumabas ka, Minggoy. Walang hiya ka talaga. Pati mag-ina ko ngayon aabusuhin mo pa. Nagising ang mag-asawa sa malakas na sigaw na iyon ng lalaki. Ano bang ingay iyan, Minggoy? Kunot noong tanong ni Dolores sa katabing asawa. Hayop kang aswang ka. Lumabas ka riyan. Sigaw pa nito. Nakuyom ang kamay ni Minggoy. Inakusahan siya nito na nang aaswang gayong hindi pa naman kabilugan ng buwan. Inamoy-amoy ni Minggoy ang paligid. May aswang nga. Mga abwak na uri ng aswang. Kaya binuksan niya ang bintana at tumungaw sa tapat. Nasa bintana rin pala nila ito. Magsaboy ka ng asin sa inyong bakuran, Esteban. Tunawin mo rin sa iyong dila ang butil ng asin at ipurmang krus sa tiyan ng iyong asawa. Huwag ako ang pag-initan mo. Alam mong hindi pa namin panahon ngayon. Litanya ni Minggoy. Ngunit bigla na lamang siyang pinagsarahan ng pabagsak ng bintana nito. Abay, bastos to ha. Angil ni Minggoy. Sabay sara na rin ng kanyang bintana. Pagbalik ni Minggoy sa higaan ay kaagad siyang sinumbatan ng asawa. Ano yung narinig ko, Minggoy? Pinagbintangan kang aswang na Esteban tapos inamin mo iyon? Gulat na tanong ng asawang si Dolores. Dahil totoo na isa akong aswang, Dolores. Isa akong gabunan. Pero hindi ako abusado. Pinangangalagaan ko ang ating pamilya at kapakanan ninyong mag-ina. Buo ang loob na pag-amin ni Minggoy sa asawa. Natigilan si Dolores sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay nagbibiro lang ang asawa. Hindi naman kasi makikita ang pagiging aswang nito. Taon na silang nagsama. Kailan ba nangyari na naging aswang ito? Mga katanungan sa utak ni Dolores. Hanggang sa isang beses ay sobrang putla na ng anak ni Minggoy na mag-iisang taon na sa susunod na buwan. Naliligo na rin ito sa malamig na pawis. Hindi mapigilan ni Minggoy ang magalit ng sobra. Alam niya kung sino ang pwedeng gumawa noon. Ang dating best friend niya na mambabarang. Galit na galit si Minggoy na lumabas ng bahay. Sinugod nito ang dating kaibigan at gustong palabasin. Malalim na ang gabi at nag-iingay pa rin ang mga ito. Bakit sa akin mo inaakusa? Baka ikaw lang din ang gumawa niyan sa anak mo dahil isa kang aswang. Sigaw ni Esteban. Pabalik ng akusahan siya ni Minggoy. Huwag mo nang ipagkaila, Esteban. Akala mo naman ay napakalinis mo. Iisa ka ring mambabarang. Galit na sigaw ni Minggoy. Nagising ang mga magulang ni Esteban dahil sa bangayan ng dalawa kahit nasa kalaliman ng gabi. Kayong dalawa, hindi na ba talaga kayo magkakabati-bati? Kalagitnaan na ng gabi, nagsusumbatan kayo. Ayusin niyo yan. Sigaw ng tatay ni Esteban. Tay, sino naman ang hindi magagalit? Akusahan ng kasalanan na hindi naman totoo. Ayan o, manananggal sa bubong nila. Sabay turo ng nilalang sa bubong nila Minggoy. Pahiya ka na ba? Kala ko ba ay matalas ang pandaman yung mga aswang? Masyado ka na bang nabulagan dahil sa inggit mo sa akin? Tanong na Esteban kay Minggoy. Inggit? Ano namang kakainggitan ko sa'yo? Naging mayaman ka ba sa pagiging mambabarang mo? Tanong pa ni Minggoy. Ngunit tinalikuran na ang kaharap. Tinalon niya ang manananggal na nasa itaas ng bubong na siyang dahilan ng dinaramdam ng anak. Lilipad na sana ito ngunit nahawakan ni Minggoy ang pakpak nito. Kaagad na hinuli ng lalaki ang mahaba ngunit magulo nitong buhok. Sa galit ni Minggoy ay inikot-ikot niya sa ere at buong lakas na binato sa kanyang bakuran. Bumulusok ito
at nalukot sa ilalim ng punong Gemelena o yung paper tray. Bago pa man tumalon si Minggoy ay mabilis na itong tumakas, kaya hinayaan na lang din niya ito. Natahimik na ang kanyang anak sa loob. Ibig sabihin ay maayos na ito at wala nang bumabagabag pa sa mahimping nitong pagkakatulog. Napailing na lamang si Minggoy. Wala na talaga pang pag-asang na maibalik ang dati nilang magandang pagsasama ng best friend niya. At wala na siya magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. Tanggap na niya na si Dolores na ang magiging kasama niya habang buhay. Ang magiging ama ng marami pa nilang bubuuin na anak. At marami pa silang mga sandali na dapat sulitin sa isa't isa. Dahil sila ang itinadhana, kahit pa sa maling paraan ito nagumpisa. Yun nga lang, at lahat ng insecurities ay nasa katawan na ng kanyang kaibigan na si Esteban. Wala na itong tiwala kahit sino at siguro ay kasama siya. Hindi rin naman niya masisisi ito. Pero kung hindi lang talaga darating ang panahon na hindi na sila magkakasundo pang muli, mas mainam na si Minggoy na mismo ang iiwas upang wala ng gulo pa. Kahit alam niya sa kanyang sarili na wala siyang nagawang mali, mahirap pa rin sa isang taong hindi matanggap ang biglaang pagbabago ng kani-kanilang kapalaran. Hihintayin na lang niyang darating ang araw na kaya na nitong tanggapin ang nakaraan at mag-focus na lang kung ano ang magiging bukas. Pansamantalang, lagyan mo na ni Minggoy ng mataas na pader ang pagitan nila. Magkunwari siyang pipi at bingi sa pang-iinsulto nito. Hinding-hindi na siya papatol kailanman.